So mag-start na tayo. Ang binigay na topic sa akin ni Brother Lito ay tungkol sa kay Juan Bautista. So gusto ko sanang pakitaas lang ang kamay kung naririnig ako. Oh, very good. Mag-start na tayo ng ating pagtuturo. Kwento at sana ay kikita nyo na maayos yung aking presentation. Ayusin ko lang aking screen. At can you see this? Nakikita ba niyo itong presentation ko? Nakalagay Boys ng Davao? Yes! Maliwanag, ano? Very good. At sana ay marami tayong matutuhan dito sapagkat nagprepare ako nito, binigyan ako nito ng medyo matagal-tagal din, ano? Nakaprepare ako ng maayos sapagkat gusto kong matuto kayo. Pero nung ginagawa ko ito, ako pala yung matututo rin. Marami pala akong alam na hindi ko natutuhan noon na natutuhan ko ngayon. Ito yung gusto kong i-share sa inyong lahat. Ayusin ko lang yung screen ko para maliwanag din sa akin. Ayan. Ako lang to. Ito yung buhay ni San Juan Bautista or si John the Baptist. Yan. So, ano ba ang buhay ni Juan Bautista? Ang ginawa ko dito, tinignan ko na rin kung ano yung kanyang misyon. Kasi pag nabuhay ang isang tao, ay mayroong tinatawag na misyon o kaya purpose in life. So, pinag-aralan ko si San Juan Bautista kung ano bang, bakit siya pinanganak sa mundong ito? At sino nga ba siya? What happened? Wow. Ang pagdating ni Juan Bautista ay ipinahayag na ng isang propeta almost more than 700 years ago, bago pa pinanganak si Juan Bautista, ay may isang propeta na nagpahayag na siya ay darating. Sino ba ang darating? Ang unang-unang nagsalita 700 years ago, si Yahweh mismo. Si Yahweh, ang tawag ng mga Jewish people, mga Jewish nation, yung mga tiga-Israel, ay Yahweh. Siya ang ating Diyos. Siya mismo nagsabi nito na may darating. Sabi nga sa Isaiah 40, 3-5, inilarawan dito ang plano ng Diyos na kanyang gagawin at mayroong isang padadalang isang tao. Ang pangalan niya ay Juan. Siya ay magiging espesyal na sugo ng Diyos sa kanyang pagdating. At ganito ang sinisigaw ng isang tinig. Ang tinig na yon ay si Juan. Sabi niya, ihanda niyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng tuwid na landas sa mga ilang, ayusin ang mga patagi ng mga burol at mga bundok, pantayin ang mga bako-bakong daan. Sino ang sinasabing tinig? Ito ay nasabi ni Isaiah sa kanyang kasulatan na 700 years ago. Sino ba ang tinig na yon? Ang tinig ay si Juan Bautista. So 700 years ago, sinabi na
ng Panginoon, ni Yahweh, ng Diyos, na mayroon isang tinig na maghahawi at gagawing patag ang mga daanan. At sino ba naman ang dadaan? Sino ang tinig? Si Juan Bautista. Sino naman ang daraan? Ang daraan ay si Yahweh. Nung ginagawa ko nga ito, sabi ko, 700 years ago, dapat pala naintindihan ng lahat ng tao na si Jesus na darating ay si Yahweh. Sinabi na ng Panginoon, ni Yahweh mismo, na siya ang daraan. At ang sabi ng tinig ay daraan si Yahweh. At ang daraan pa lang si Yahweh ay si Jesus. Kaya kung minsan nagtatalo-talo pa ang mga iba mga reliyon, kung si Jesus ba ay Diyos, pero ang Diyos mismo nagsabi sa Isaiah 43:5 na ang daraan ay siya at siya ay si Jesus. Kaya ang Diyos natin as Jesus ay isa. Ano naman sinasabi ni Jesus? Kasi narinig natin na sinabi ng Diyos at ng tinig. Sabi naman ni Jesus kay John the Baptist, siya ang pinakadakila na propeta na ipinanganak. Basahin natin sa Matthew 11:11. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa sa Juan Bautista. Kaya si Juan Bautista ang the greatest na pinanganak at pinakadakilang propeta. Ang nagsabi mismo nito ay si Jesus. So napag-aralan na natin at narinig na natin, ang tinig ay si San Juan Bautista, si John the Baptist. Ang daraan, sinabi nga 700 years ago, ay si Yahweh. At sino nga ba si Yahweh? Siya ay si Jesus, si Jesus. At sino ang pinakadakila sa lahat ng mga taong pinanganak na propeta? Ang pinakadakila ay si Juan, si John the Baptist. Ano naman kaya sinasabi ni Marcos sa kanyang ebanghelyo? Ang sabi nga ni Marcos sa kanyang ebanghelyo, si Juan Bautista ay katuparan ng aklat ng Isaiah. So, kino-confirm lang ni Marcos na yung tinig na sinabi na Isaiah ay si Juan. Sabi nga, dinescribe pa nga niya si Juan, siya ay inilarawan na nagsusuot ng mga damit mula sa balahibo ng kamelyo. Yung camel. Alam ba natin mga kamelyo? Yan ang kamelyo. At siya ay kumakain ng mga balang, locust o grasshopper, at pulot. So, yan ang sinusuot ni San Juan, ni John the Baptist. Balat, ang kanyang baro ay galing sa kamelyo. At ang kinakain niya ay mga locust at honey. Dito ay nagdagdag ng salaysay naman ang milagrosong kapanganakan ni Juan Bautista. Siya ay isang anak ni Zacarias, isang sacerdote o kaya isang Jewish priest, at Elizabeth. Noong panahon yun, sila ay matatanda na. Kaya sabi nga nila, imposible na sila magkaanak. Hindi na sila pwedeng magkaanak pa dahil sa kanilang katandaan. Si Juan Bautista din ay mula sa lahi ni Aaron. Sino nakakaalala kay Aaron? Si Aaron ay kapatid ni Moses. Galing sa Ehipto. Sila ay lumabas at may kapatid si Moses, ang pangalan ay Aaron. Yung tatay ni Juan Bautista, ni Zacarias, ay galing sa lahi ni Aaron. Kaya sila ay mga lahi ng mga pari o priest ng mga Jewish priest ng mga Israel. At si Elizabeth naman, na nanay ni Juan, ay kamag-anak ni Maria, ina ni Jesus. Pero sabi nga, hindi na sila dapat mag-anak sapagkat sila ay matatanda na. Sabi naman ni Lucas, inanunsyo nga, at ito ay ginawa sa libro ni Lucas, na makikita natin si Maria, nung siya ay buntis na kay Jesus, siya ay pumunta sa isang bayan sa Juda upang dumalaw kay Elizabeth.
At pagdating nga sa bahay ni Zacarias, binati ni Maria si Elizabeth. Sila, Maria at Elizabeth ay magkamag-anak. Si Elizabeth ay galing din sa lahi ng mga pari. At si Maria naman, si Mary, alam natin, galing siya sa lahi ni David. Kaya sabi nga, ang Mesiyas ay manggagaling sa lahi ni David. Si Mama Mary, siya ay galing sa lahi ni David kasi si David, yung hari nung una, ay may anak siya, marami siyang anak. Isa sa mga anak niya ay si Nathan. Si Nathan, siya ang pinanggalingan ng lahi ni Maria. Si Joseph naman, si Jose, narinig din yung kwento ni Jose, si Joseph, galing din siya sa lahi ni David. Galing naman siya sa lahi ni Solomon. Si Solomon ay anak ni David. Kaya si Joseph at si Maria ay galing sa lahi ni David. At si Elizabeth naman ay galing sa lahi ng mga saserdote, ng mga priests. So silang ang mga lahi nila ay talaga mga banal. Nang marinig nga ni Elizabeth ang bati na Maria, ay biglang nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Nako, gumalaw yung sanggol ni Elizabeth. Nagagalaw si Juan, yung magiging Juan, nang makita si Maria sapagkat nandun din si Jesus. So makikita natin dito na si Jesus at saka si San Juan, si Juan Bautista, ay halos magkasing edad. Matanda lamang si Juan Bautista kay Jesus ng siguro mga ilang buwan. Ano? At sabi nga ng dito, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang iyong mga dinadala mo sa iyong tiyan, sa sinasapupunan. Sino ako upang dalawin ng aking ina? Sabi nga ni Elizabeth, ng aking Panginoon. Pagkadinig nga noon ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matupad ang pinagsasabi sa iyo ng Panginoon. Sa mga Katoliko, alam ko na marami sa atin ay Katoliko. Yung iba siguro ay hindi Katoliko, pero naniniwala kay Juan Bautista, sa Panginoon at kay Maria. Ito ay sa mga Katoliko. Nang sandaling iyon, ang sanggol ni Elizabeth na si Juan Bautista ay nalinis mula sa kasalanan, mana, original sin. Alam mo, lahat tayo may original sin. Ano? Tatlo lamang ang walang original sin. Sino-sino ba sila? Tingnan natin sino walang original sin. Ang walang original sin ay tatlo lamang. Ang original sin, para sa karagdagang kaalaman natin, ito yung mga kasalanan na naman kay Adam at Eva. Adam and Eve, no? Kay Adan at kay Eva. Lahat tayo ay may original sin. Kaya kailangan tayo ay binyagan. Sa mga Katoliko at maraming Kristiyano, ito ang paniniwala o accept the truth. Ito, maganda rin pag-aralan natin. Tatlo lamang ang ipinanganak na walang original sin. Ito yung paniniwala ng mga Catholics at na maraming Kristiyano. Unang-una na walang original sin ay si Jesus. Bakit? Sapagkat siya ay ipinaglihi ng Espiritu Santo at siya ay si Diyos. Sabi nga doon sa Isaiah, daraan si Yahweh at ang daraan ay si Jesus. Si Jesus ay Diyos at kaya siya walang original sin. Pangalawang walang original sin ay si Maria. Sabi ng mga Catholics, mula nang ipaglihis ng ina niya na si Anne, si Maria ay wala ng original sin. Kaya nung mag-conceive si Maria, siya ay walang original sin. Kaya pinanganak din siyang walang original sin. At isa pa ay si Juan Bautista, na magkita si Mary at Elizabeth ay gumalaw si baby John sa tiyan ng kanyang ina. At ang kanyang original sin ay nawala. So makikita natin na tatlo lamang sa buong panahon ang walang original sin. Ang Panginoong Diyos na si Jesus, si Mama Mary, at si Juan Bautista,
Kaya lang si Juan Bautista, nawala ang kanyang original sin nung magkita sila ni Jesus at siya'y gumalaw sa tiyan ng kanyang nanay na si Elizabeth. Bakit kaya? Sapagkat inihanda siya sa isang misyon na tulungan ng mga tao na tanggapin ang darating na Mesiyas. Sino ang Mesiyas? Ang Diyos na si Jesus. Si Elizabeth naman, bilang kanyang tugon, ay pinagpala si Maria at pinapurihan siya at kanya sinabi, mapalad ka sapagkat nananalig ka, matutupad ang sinasabi siya ng Panginoon. Makikita natin dito, kung maalala natin sa mga Katoliko, ang pagbati ng anghel kay Maria at ang pagbati ni Elizabeth sa kanya na magkita sila, ito ay yung pinanggalingan ng ating dasal na Aba Ginoong Maria, Hail Mary. So yung pagbati ng anghel kay Maria noon at ang pagbati ni Elizabeth na magkita sila, ito ang dinadasal ng nating mga Katoliko, ang Aba Ginoong Maria o Hail Mary. Ayon naman kay San Lucas, ang kapanganakan ni Juan Bautista ay sinabi ng Anghel Gabriel kay Zacarias. Si Zacarias nga, nasabi ko, ay isang priest sa templo ng Jerusalem. Tawag sa kanila ay sacerdote, mga priests, mga Jewish priests sa templo ng Jerusalem. Dito ay pinuntahan ng Anghel Gabriel, si Zacarias, at sinabing magkakaroon siya ng anak. At hindi nga makapaniwala si Zacarias, kaya nung sinabi ng anghel na yon na hindi siya makapaniwala na magkakaanak pa sila sa kanilang katandaan, siya ay hindi makapagsalita, napipi siya. Tinanong naman ng mga alagad na mga eskriba at ito ayon sa kay Mateo. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit sinabi ng mga eskriba na kailangan marito muna si Elias? Kasi si Elias, sinasabing si San Juan Bautista ay si Elias. Pero hindi siya si Elias. Kasi nung unang panahon ng Old Testament, si Elias na sinasabing magtuturo at maghahanda sa pagdating ng Mesiyas na si Kristo. Si Elias ay isa ring napaka-importanteng propeta sapagkat nung panahon niya, siya lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Panahon ng isang hari na siguro salbahe yung hari na yon, lumipat siya ng ibang reliyon, naging pagan siya kasi ang asawa niya ay pagan. At pinapatay lahat ng mga propeta ng panahon yon. At si Elias lang ang natira. Magandang kwento ni Elias at saka ng mga propeta ni Baal kung paano na-bless si Elias, paano siya nagbigay ng isang malaking miracles. At dahil sa kanyang miracle, naniwala ang mga tiga-Israel at bumalik sila sa Panginoon. Kaya si Elias ay napakalaga. Sa Old Testament, sinabing pinangako si Elias na siya magtuturo kay Jesus o ang Messiah. Pero ang magtuturo kay Jesus ay si Juan. Kung sa Old Testament ay sinasabing si Elias, sa New Testament na pinanganak si Jesus ay si Juan. Sabi nga dito, darating nga si Elias upang ihandaan lahat ng bagay. At sinasabi ko sa inyo, dumating na si Elias, siya si Juan. Hindi siya kilala ng mga tao at ang ginawa niya kay Elias ay pinahirapan din ito at sinaktan. Iyan ang sinabi ni Juan sa alagad niya. At nung mangyari nga ito, ay nalaman nila nung pinahirapan at sinaktan at pinatay pa nga si Juan Bautista, ay si Juan Bautista ang tinutukoy niya. Ayon naman kay Juan, ito yung pagbabaptismo kay Jesus. Kinabukasan, kasi si Juan Bautista, nagtuturo siya sa ilang. Tawag nga doon sa wilderness, doon niya tinuturo sa mga tao pagdating ni Jesus. Sabi nga, nakita ni Juan, Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Pero maintindihan natin, dapat maintindihan natin,
na for 30 years, hindi nakikita si Jesus at si Juan. Kasi si Jesus ay lumaki sa Nazareth at si Juan naman ay lumaki sa wilderness. Hindi sila magkakilala. Pero nung dumating si Jesus, nung lumalapit na, biglang nakilala ni Juan si Jesus. Sabi nga niya, narito na ang kordero ng Diyos. Nag-aalis ng sa kasalanan sa sanlibutan. At siya nga ang sinasabi ko na darating. At kasunod ko na higit pa sa akin. Mas mahigit kaysa Juan. Naroon na siya bago siya pinanganak. Although magkasing edad sila, 30 years old na panahon ngayon, ay sinabi ni Juan na nandun na siya bago pa siya ipanganak. Sapagkat si Jesus ay Diyos. At siya magiging una sa akin. Hindi siya kilala noon, subalit ako ang nagbabautismo sa tubig upang ipakilala sa Israel. So yung mga ipapatag na bundok, patagi ng mga landas, ang ibig lang sabihin nun, ihahanda ni Juan ang mga kalooban ng tao, i-announce Jesus, at ihanda ang mga tao, hihingi ng kapatawaran, ibabaptize sila, upang sila ay mapatawad sa kasalanan, upang sa pagganon, pagtanggap nila kay Jesus ay malinis ang kanilang kalooban. At sinabi naman, nakita ko ang Espiritu Santo na bumababa. Tulad ng isang kalapate, bumaba kay Jesus ang isang kalapate na siyang Espiritu Santo at nanatili kay Jesus. Kaya nga hindi siya nakikilala. Kaya nga sinugo si Juan upang magbaptismo siya sa pamagitan ng Espiritu Santo. At siya nga ang ngayon ay nakita na at pinatotohanan kong anak ng Diyos. Sinasabi ni Juan dito na nakita na niya ang anak ng Diyos at si Jesus nga ang anak ng Diyos. Inahayag ni Juan Bautista ang pagbabautismo at pagsisisi para sa kapatawaran at kasalanan. Importante 'yon mga bata, mga aking mga kapatid na mga bata, na pag tinanggap po si Jesus, minute mo si Jesus, pag tinanggap po si Jesus, kailangan ay malinis tayo, magsisi tayo, at humingi tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Si Jesus ay lumapit kay Juan Bautista upang bautismo sa ilog, Jordan. At ang Espiritu Santo, nasabi ko kanina, sa anyo ng kalapati ay bumaba sa Jesus at isang tinig na nagsalita. Nagsalita ang Diyos mula sa langit. Ang ating Ama ay nagsalita, "Ikaw ang aking anak na minamahal ko ng lubos at nalulugod ako." Panoorin natin to bago tayo bumalik sa aking presentation. There was a priest named Zachariah who went to God's house one day to worship. As soon as he was inside, the angel Gabriel appeared. Zachariah, you and your wife Elizabeth will have a son. You will name him John. But how is it possible for Elizabeth and me to have a son? We're too old. Zachariah, because you do not believe me, you will not be able to talk until after the baby is born. And suddenly Zachariah could not speak. Just as the angel Gabriel had said, a baby boy was born to Zachariah and his wife Elizabeth. Their friends were very happy for them. Name him Zachariah, after his father. Zachariah still couldn't talk. So he wrote down, "His name is John." As soon as Zachariah wrote that, his voice returned. John became a preacher when he grew up. He lived in the desert and ate grasshoppers and honey.
John told the people to change their hearts and lives and ask forgiveness for their wrongs because Jesus was coming soon. One day, when Jesus was grown up too, he came to the place where John was preaching and baptizing people. Jesus asked John to baptize him in the river. Lord, it is you who should baptize me. Let it be this way for now. We should do all things that are right. So John agreed to baptize Jesus. I baptize you in water, but you will baptize with the Holy Spirit and fire. As Jesus came up out of the water, God's Spirit, like a dove, came down to him from heaven. God spoke and said, "This is my son, and I love him. I am very pleased with him." So, yung unang kinuwento ko sa inyo ay nandun sa video. Sana nagustuhan niyo yung video. Nagustuhan ba niyo yung video? Itaas ang kamay kung nagustuhan niyo yung video. Wow, galing ano? So, actually, yung video na yon, sinamarize yung mga nasabi ko. Ipagpatuloy natin ang kung ano nangyari kay John. Kasi si John, after baptism, ay nagpatuloy siya sa kanyang pagtuturo upang ihanda ang lahat ng tao sa pagdating ni Jesus, ano? At pero si John the Baptist ay pinahuli ni Herodes dahil kay Herodias, at siya ay namatay nga, pinapatay. Hindi siya namatay, pinapatay. At nung panahon ngayon, narinig ni Herodes, ni King Herod, na nagiging popular, nagiging bantog si Jesus. At sinabi niya, si Juan Bautista daw si Jesus. Nagbangon mula sa patay at napasa kanya ang kapangyarihan nito. So yun ang paniniwala ni Herodes. Ngayon, tingnan natin kung ano ba ang nangyari kay Juan Bautista mula nung ba't siya pinahuli ni Herodes. Dahil nga kay Herodes, na nagpahuli kay Juan, ay nilagay siya sa kulungan. No? Ayan, no? Nasa kulungan si Juan. Dahil kay Herodias. Si Herodias naman ay hindi naman tunay na asawa ni Herodes. Siya ay asawa ni Philip, o kaya Pilipo sa atin, ano? Asawa ni Pilipo na kapatid ni Herodes. Si Herodes at si Pilipo ay magkapatid. At ang asawa ni Pilipo ay si Herodias. Pero ang ginawa ni Herodes ay kinuha si Herodias upang kanyang maging asawa. So alam na alam ni Herodes na malaking kasalanan niyo sa Panginoon sa tinuturo sa Israel. Sapagkat si Herodias ay asawa ng kanyang kapatid. Pero nagsama sila. Sinabi nga noon ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na iyong ariin ang asawa ng iyong kapatid. Sinasabi ni Juan kay Herodes na napakalaking kasalanan ang ginagawa niya sapagkat kinuha niya ang asawa ng kanyang kapatid. Si Herodias ay asawa ni Pilipo at hindi niya dapat kinuha. Pero si Herodias naman ay sumama kay Herodes. Kaya si Herodias ay gustong patayin si Juan sapagkat galit na galit siya pag narinig niya na sinasabi ni Juan na nagkakasala sila. Kaya gusto ni Herodias na patayin nga si Juan. At gumagawa siya ng paraan paano mamamatay si Juan. Pero si Herodes naman, si King Herod, ay natatakot kay Juan. Hindi niya magalaw-galaw si Juan dahil alam niya ito ay batuwid at banal. At hindi niya nais na patayin. Pero yung kanyang asawa na kinakasama, hindi man niya tunay asawa, kinakasama, si Herodias ay wala nang ginawa kundi humanap ng pagkakataon para mapapatay si Juan. At dumating nga isang panahon na nag-birthday si Herod, merong nag-birthday si Herodes,
At naganda siya ng isang masaganang hapunan, at marami siyang bisita. Ang dami niyang mga bisita noon. At yung mga matataas na tao sa Israel, sa Judea, ay imbitado niya. Pati mga Romano ay mayroon siyang mga bisita. At nang pumasok ang anak ni babae na Herodias, ang pangalan niya ay, ang tawag natin ni Salome. Bakit naging Salome ang pangalan niya? Wala naman ito sa Biblia. Pero nasa Jewish record. May anak daw si Herodias, according sa Jewish record, na ang pangalan ng babae na yon ay si Salome. Kaya kahit wala sa Biblia na kilala siya, alam natin ang pangalan niya ay Salome. At si Salome nga, sa turo ng kanyang ina, ay sumayaw ng napakaganda sa harapan ni Herodes at ng mga guests ng mga panuhin. At tuwan-tuwa nga si Herod sa kanyang anak, sa anak ni Herodias, sa dalaga, na si Salome, at sinabi niya sa dalaga, pagkasayaw ito, dahil siya ay tuwan-tuwa at galak na galak sa pagkakasayaw nito, hangang-hanga, sabi niya sa anak ni Herodias, hingin mo sa akin ang lahat ng gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Kahit daw 1/2 ng kanyang kingdom, ibibigay niya. Kahit kalahati ng aking kaharian, ay ibibigay ko sa iyo. At kung ano man ang kahilingan mo. Ang ginawa nga ng anak na dalaga, na si Salome, ay pumunta sa kanyang ina at tinanong, sabi niya, ano daw ba ang kanyang hihingin? Ang sabi nga ni Herodias sa kanyang anak, ang ulo ni Juan. Kasi talagang gustong mamatay ni Herodias si Juan. Para sa ganoon, wala nang sumisigaw sa kanila at nagsasabing sila ay nagkakasala. Galit na galit talaga si Herodias kay Juan. At sabi niya, hingin mo ang ulo ni Juan. Pagkatapos nga noon, nung pagsabi ng kanyang ina, na si Herodias, ay pumasok siya sa hari kay Herod at sinabi niya, ang kailangan ko ay hindi kalahati ng kaharian. Pero sabi mo, kahit ano hiningin ko, ibibigay mo. At ang hiling ko ay ibigay mo sa akin ang ulo ni Juan sa isang pinggan. Ilagay doon sa isang pinggan ang ulo ni Juan at nalungkot nga ang hari sapagkat ayaw niyang mamatay si Juan. Ngunit, hindi pwedeng hindi tumupad ang hari sa kanya sumpa. At ginawa nga ay nagsugong hari ng isang kawal at pinag-utos na dalhin ang ulo ni Juan, ilagay sa palanggana, pugutan sa bilangguan at dalhin sa kanila. At dinala nga ang kanyang ulo nasa isang pinggan at binigay sa dalaga. At binigay ng dalaga sa kanyang inang ang ulo ni Juan. So ito yung ending ng buhay ni Juan. Siya ay hinanda ng Diyos. Tapos na ang kanyang misyon. Ano bang misyon niya? Ang misyon lamang niya ay ipakilala si Jesus. Una-una, ihanda ang mga kalooban ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabautismo, pagtuturo, at paghanda sa pagdating ni Jesus. Tapos na ang misyon niya. Kaya okay na ang buhay niya. Tapos na ang buhay niya. Kaya nung napunta nga sa bilangguan at pugutin ang kanyang ulo, ay namatay na din si Juan at siyempre alam natin kung saan siya pupunta. Nang mabalitaan ng kanyang mga alagad, ay kinuha nila ang bangkay ni Juan at inilagay sa libingan. Dito nag-end ang buhay ni Juan noong panahon ngayon. Ngayon, pag-aralan natin yung mga katangian ni Juan Bautista. Ito yung mga importante. Habang ginagawa ko ito, ay pinag-aralan ko ano ba mga katangian ni Juan Bautista at saka paano ba natin magagaya, ma-apply sa buhay natin. Unang-una, sa number 1, kung nakikita nyo, walang takot magsalita kung kasalanan ng Diyos, kung kasalanan sa Diyos ang ginagawa o mga ginagawa. So, hindi siya natatakot magsalita kung ang ginagawa na siyang tao ay kasalanan. Ito nga ang dahilan kaya siya napugutan ng ulo sapagkat sinabi niya na kasalanang malaki ang ginagawa ni Herod at ni Herodias sapagkat si Herodias ay hindi naman niya asawa kundi asawa ng kanyang kapatid. Pero sinabi pa rin niya kasi ito'y hari
Kaya tayo ay ganun din. Dapat ganun din tayo. Kaya lamang, ilalagay lamang natin sa tamang ayos at tamang panahon kung paano tayo magsasalita kung may kasalanan ba ang tao o hindi. Nagagalit siya. Nagsasalita siya dahil hindi siya nagagalit. O, tingnan mo si Juan ay nagsasalita dahil hindi siya nagagalit o nagpapakabanal. Kaya siya nagsasalita dahil sa pagmamahal. Gusto niya mailigtas ang mga tao at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Ganun siya. Hindi siya nagagalit. At ang ginagawa niyang pagtuturo ay upang mailigtas lamang ang mga tao sa mga at sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya kung tayo ay magsasalita at magsasabi ang isang tao ay may mali o may kasalanan, hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal. Pangatlo, maliwanag sa kanya ang kanyang purpose in life. Maliwanag ang kanyang mission sa buhay kung bakit siya pinanganak. Ganon din tayo. Kailangan malinaw din sa atin kung ano ating mission sa buhay. Kayo ay nasa Boys Town, tinuturuan kayo, at sana ay mabuhusan yung pangunawa sa inyong mind kung ano ba ang inyong mission dyan sa Boys Town at paglabas nyo sa Boys Town. Si Juan, siya ang naghanda sa mga tao sa pagdating ni Jesus. Yan ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabautismo. So, hinanda niya ang mga tao sa Israel noon sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabaptize. Kaya nga siya naging John the Baptist kasi sa kanya nanggaling ang pagbabautismo. Siya nagpakilala kay Jesus sa buong Israel noon at ngayon sa buong mundo, sa ating lahat. Kaya tayo, ikaw, handa ka bang mag-take risk o mag-sacrifice para maipahayag ang gospel ng Panginoon, ang balita ng Panginoon? O hindi mahayang ipahayag ito sa mga kaibigan, kapatid, magulang at kaibigan? Yung mga natutuhan ba natin dito sa Boys Town, yung mga tinuturo sa atin nila Tito John, Tito Lito, Tita Ani at saka mga kasamahan niya, ito ba ay kaya nating ipahayag sa ating mga magulang, mga kapatid at mga kaibigan? Si Juan Bautista walang takot. Ipinahayag nito sa lahat ng taong lumapit sa kanya. Lahat na makarinig sa kanya. Sinasabi niya na maghisisi na sa kasalanan at darating niya si Jesus. Ginawa niya ito upang ang mga tao ay magsisi sa kanilang kasalanan. Dahil sa darating nga ang tagapagligtas na si Jesus. Narinigin natin 700 years ago, darating ang si Yahweh. Dadaan si Yahweh. At sino si Yahweh? Si Jesus. Pangpito, nang nagbaptismo na siya, ayon sa Jewish ritual, ay pagbautismo sa tubig. Sa mga Jewish kasi, sa mga Jew, ang tubig ay symbol siya ng paglilinis. Kaya ang gawa ni John ay magbaptize siya sa pamamagitan ng tubig sapagkat simbolo ng paglilinis. Nang matapos na yon, tapos na rin ang mission niya sa buhay. Tapos na mission ni John. So ang napakilala niya si Jesus, nagawa na niya na magsisi ang mga tao, lahat na nakarinig sa kanya at nabaptize na niya. Kaya kung isa-summarize natin yung purpose in life ni John, this is for us to repent. Itinuturo niya si Jesus lamang, wala na iba ang Mesiya at tagapagligtas. Dalawa lang yun. Magsisi ang tao at tanggapin si Jesus bilang Messiah, tagapagligtas. Maraming taong nananampalataya noon na hindi nakakilala kay Juan Bautista. Ngunit sabi nga, pati ni Jesus, siya ang isa sa pinakamahalaga na pinakakilalang taongan sa Biblia. Sabi nga ni Jesus, siya ang pinakadakilang propeta na pinanganak. Habang kilala si Juan Bautista bilang taga-bautismo, siya yung unang propeta na tinawag ng Diyos. Ito'y 400 years pagkatapos ni si Malakay,
Kasi doon sa huling-huling propeta sa Old Testament, sa Biblia, ang huling-huling propeta na nagsalita ay si Malakayas, ano? Malakay. Ito ay 400 years after. Tanong. Ito yung tanong sa atin. Tanong sa inyo. Tanong sa akin. Tanong sa atin lahat. Ano ang ating natutuhan sa buhay ni Juan Bautista? At ano ba kanyang misyon sa buhay? Kahit sa kanyang pangalan, ginamit ang pagbabautismo ng mga tao, ang buhay ni Juan Bautista sa mundo ay hindi lamang tungkol sa pagbautismo. Hindi lang sa pagbautismo. Ang buhay ni Juan ay para lamang kay Jesus. So, talagang dedicated ang buhay ni Juan para kay Jesus lamang. At gawin ang kanyang tungkulin sa buhay. Ang tungkulin ng tinig. Ano yung tungkulin ng tinig? Natutuhan natin, sinabi ng tinig na papatagin ang daan, ihanda ang daan, para sa ganon, matanggap natin ang Mesiyas. Ang ginawa nga ni Juan, nagbaptize siya, pinahingi niya ng kapatawaran ang mga tao, dilinis ang kalooban, inihanda sa pagdating ni Jesus. Siya ang tinig. Ang tinig ni Juan ay naging isang tinig sa ilang. Habang pinapahayag niya ang pagdating ni Mesiyas sa Israel, na nung panahon ay desperado magkaroon ng tagapagligtas. Kailangan talaga ng Israel noon ng isang savior as Jesus. Sapagkat ng panahon iyon, sila ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng mga Romano. Kaya kailangan tagapagligtas. Spiritual na tagapagligtas at naghahantay din sila ng physical na tagapagligtas. Siya ang nag-umpisa ng makabagong evangelism. Walang takot ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Yung mga nagpupunta sa inyo, sila Tito Junyo, sila Tito Ani, sila Tito Jun, Villamil, at saka sa Tito Lito nyo, wala silang takot na ibahagi ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Pangapat, si Juan, siya isang modelo para sa mga nais mag-share ng pananampalataya sa iba. Wala siyang takot na sabihin ko ito ay kasalanan, kahit na pangyarihan na tao tulad ng Haring Herodes. Hindi naman siya galit kay Haring Herodes at kay Herodias. Hindi siya galit. Ang nais lamang niya ay mailigtas ito sa kanilang malaking kasalanan. Ginagawa niya ito upang ang mga tao ay alamin ang mga kasalanan, humingi ng kapatawaran at magbago, maging matuwid at sumunod kay Jesus. So, ginagawa niya ito upang ang mga tao ay alamin ang kanilang kasalanan, humingi ng kapatawaran, magbago nga, at sumunod kay Jesus. Ang mga aral na ito ay ating misyon sa buhay. Marami lamang naliligaw ng daan. Si Juan Bautista ay alam niya ang kanyang misyon kung bakit siya pinanganak. Ngayon, another question. Bakit tayo pinanganak? Tayo mga nakarinig. Unang-una, ito tandaan nyo, tayo mga nakarinig, unang-una ay dapat tanggapin si Jesus bilang Mesias at tagapagligtas. So tayong mga nakakarinig mga turo na tinuturo sa inyo every Saturday, ay dapat tanggapin niyo si Jesus bilang inyong tagapagligtas at ibalita sa iba. Huwag kayong mahiyang ibalita sa iba. Sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong kaibigan. Kung nagpapaalala ng kamalian na may kasalanan, ay di dapat tayo magalit. Kung may nagsasabi sa inyo na mayroon kayong kasalanan, hindi kayo dapat magalit. Ang ibig sabihin ay mahal niya kayo at nais na mapabuti kayo. Yung mga sinasabi ni Tito dito, ni Tito Jun, nila Tita Ani nyo, pag may sinasabi sa inyo, ito ay salita ng pagmamahal. Nais lamang nila na mapabuti kayo. Pero kung kayo naman ang nakakakita ng kamalian, na kasalanan, dapat ituro natin sa kanila
ang tama. Pero may pagmamahal din. Walang galit, pagyayabang, o para sila mapahiya. So kung tayo ay kinokorek sa ating mga kasalanan, tayo ay dapat matuwa sapagkat yung nagtao nagsasabi noon ay minamahal kayo. At kayo naman ay nakakita ng kamalian at kasalanan. Huwag kayong maging tahimik o huwag kayong dapat magsalita, hindi lamang magsalita o magwalang kibuan na lamang. Dapat ituro din ng tama na may pagmamahal. Yung walang galit, walang pagyayabang o papayasya. So, yun ang importante. Pag tayo'y kinorek sa ating kasalanan, ibig sabihin nun, mahal nila tayo. Kung tayo naman na nagko-correct ng kamalian at kasalanan, ibig sabihin nun, minamahal natin sila. Maraming Juan Bautista dito sa Davao na nagsisilbi sa inyo at inilalapit si Jesus upang tanggapin ninyo bilang Mesiyas o tagapagligtas. Sabi nga, dito sa Davao, maraming nagsisilbi na sa inyo. Sila yung mga modern, yung mga bagong Juan Bautista na nag-a-announce, pinapatag ang mga bundok at ang mga daadaanan. At sinasabi sa inyo na tayo ay dapat magsisi at tumingi ng kapatawaran upang mahanda natin ang ating sarili sa pagtanggap sa kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Karamihan sa kanila ay kilala na inyo. Tingnan natin kung sino yung mga modern Juan Bautista. Ito yung mga tinatawag na Davao Mission Team, mga Juan Bautista. Sino ba sila? Wow, kilala niyo yan, no? Si Tito Jun at saka si Tita Ani. Sila yung mga namumuno sa atin, namumuno sa amin. At ito yung palagi nagsasalita, kasama din nyo, namumuno din sa atin, si Tito Lito. Sila yung mga modern Juan Bautista. Bago tayo mag-end, sundan lamang nyo ako, gusto kong manalangin tayo. Ito na yung ending, ano? Panalangin kay San Juan Bautista. Sumabay lang kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Mahal na San Juan Bautista, tinawag ka ng Diyos sa sinapupunan pa ng iyong ina at doon pa lamang ay binigkas na niya ang iyong pangalan. Pinagpala ng Panginoon ang kanyang bayan nang isugo kanya upang ihanda ang daan para sa pagdating ng Mesiyas, ang tagapagligtas. Bunga ng aking tinanggap na binyag, may tungkulin din akong ipahayag ang pag-ibig ng Panginoon sa sangkatauhan. Sa pamamagitan mo, pagpalain nawa ako ng Diyos upang matularan kita sa katapatan, sa tungkulin at kababaang loob at pagpapalaganap ng katarungan at pagtitiwala sa kanyang habag. Tulungan mo akong akayin ang aking kapwa, yung aking mga kasamahan sa Boys Town, aking mga kaibigan, aking mga kapatid, mga magulang, lalo na mga naliligaw na landas, na makita ang liwanag, magsisi sa kanilang kasalanan, at talikuran ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Maunawa-nawa ng lahat ng tao na bukod sa kalinisan ng katawan, mahalaga at ang totoo ay mas mahalaga ang kadalasayan ng puso upang maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang aking presentation. Babalik tayo sa kanila. Nakamute ka dyan dito. Dyan dito nakamute ka. Unmute mo. Dito unmute.
Thank you, Brother Ernie. Yeah. Pasensya na rin at alam nyo, bago last week malinaw ang boses ko. Hindi ako namamalat. Malinaw naman. Oo. Malinaw naman. Ngayon medyo malat na malat ako kasi may may sore throat. Pero mabait ang Panginoon, nakapagbigay pa rin ako ng presentation. Brother Randy, Yeah. malinaw dito. Nandito ako sa Boys House. Malinaw na malinaw yung presentation mo. Ay, that's good, that's good. Oo. Yung boses ko lang kami garalgal. Ano na, dahil ginamit nila yung ka-voice speaker mo, hindi nila retire. Aha. Pag ma-meet mo po sir, Maganda reception. Yung video ko, may sound ano? yeah. May sound. So wala na pong mute ito? Hindi na po. Baba ka lang tapos pindutin mo po yung kanyang. Okay. Sige. Naku, ang lolo. O yan. Mga kapatid, sana